Paano mga idol kung ang Kurta Clan Massacre ay hindi lang paghiganti o pera? Paano kung isa itong non-requirement at isang malupit na bayad para sa kapangyarihan ni Kroll Lucifer? Sa video na ito, bubuksan natin ang isang teoryang posibleng magbago sa lahat ng alam natin tungkol sa Phantom Troop. Sa buong Hunter x Hunter, isa sa pinakamisteryosong pangyayari ang Kurta Clan Massacre. At hanggang ngayon mga idol, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang tunay na motibo ng Phantom Troop sa brutal na paglipol sa buong angkan. At sa tuwing may bagong impormasyon na lumalabas, mas lalo lang itong nagiging magulo at mas lalong nakakapagtaka. Sa umpisa mukhang simple lang ang dahilan, ang paghiganti. Iniwan ng Phantom Troop ang sikat na motto ng Meteor City sa lugar ng krimen. Tatanggapin namin ang anumang iwan mo, pero wag na wag kang kukuha mula sa amin. Ipinapahiwatig nito na may kinuha raw ang Kurta Clan mula sa Meteor City. Pero ano yun mga idol? At hanggang ngayon wala pa rin malinaw na sagot. Ang tanging siguradong nawala na konektado sa Phantom Troop ay si Sarasa. Maraming teorya ang nagsasabing may kinalaman ng Kurta sa pagkamatay niya, pero mahina ang ebidensya dito. Lalo na't si Ovogin mismo ay hindi man lang maalala ang Kurta Clan nang una niyang makaharap si Kurapika. Kung may direktang kinalaman ang Kurta sa pagkamatay ni Sarasa, imposibleng makalimutan yun ni Ovogin. Para sa kanya, ang massacre ay parang normal na trabaho lang, walang personal na galit. At dito papasok ang pangalawang posibleng motibo, ang pera. Ang Scarlet Eyes ay isa sa pinakamahal at pinakabirang body parts sa mundo ng Hunter x Hunter. Isang pares pa lang ay nagkakahalaga ng bilyong Jenny. Posibleng ginawa ito ng Phantom Troop para pondohan ang kanilang mga operasyon. May isa pang mas emosyonal na teorya, ang kay Sheila. Siya ang batang babae na tinulungan ni Kurapika at Pyro at kaibigan din ng Phantom Troop noong bata pa sila. Ang idea mga idol na tagpuan ng Phantom Troop ang librong iniwan ni Sheila sa Kurta Village at inakala nilang pinatay siya ng Kurta at ninakaw ang gamit niya. Pero may problema ito mga idol, bakit nandoon ang Phantom Troop sa lugar na iyon sa umpisa? At bakit ayon kay Ovogin sobrang fixated si Krollo sa Scarlet Eyes, hindi kay Sheila? At dito na pumapasok ang mas malalim na teorya. Sa mga pinakabagong kabanata nalaman natin ang skill hunter ni Krollo ay mas komplikado pala kaysa sa inaakala. Para makapagnakaw ng isang napakalakas na land ability, kailangan muna niyang magnakaw ng isang national treasure level item bilang dagdag na kondisyon. At ibig sabihin kahit ang apat na original conditions ng skill hunter ay minsan hindi sapat. At sa mundo ng Nen may isang mahalagang prinsipyo. Kung kulang ka raw sa aura, babawian mo yon sa pamamagitan ng restrictions at conditions. Gaya ni Kurapika, wala siyang sapat na aura para sa chains niya, kaya binayaran niya yon gamit ang sarili niyang buhay sa Emperor Time. At mas mahirap ang kondisyon, mas lumalakas ang Nen. Makikita rin natin ito kay Jinfrix at sa Grid Island. Isang Nen ability na imposible kung walang matinding restriction stacking. Kaya kung si Jing ay ginamit ang talino niya para lumikha ng laro, si Krollo naman ay ginamit ang talino niya para sa mas madilim na layunin. At dito papasok ang idea mga idol. Paano kung ang Kurta Massacre ay isang malaking Nen condition? Posibleng sinadya ni Krollo na piliin ang pinakamahirap, pinakamapanganib at pinakamahalagang target, ang Kurta Clan at ang Scarlet Eyes, bilang requirement para makuha o ma-unlock ang isang mas makapangyarihang Nen ability o kahit para buuin mismo ang skill hunter. Tandaan mga idol, ang massacre ay nangyari bago pa unang nakita ang skill hunter. Ilang taon bago ang laban niya kay Silva Soldic. At ayon kay Ovogin, malalakas ang Kurta, hindi sila ordinaryong kalaban. At sa Nen, mas matinding hamon, mas malaking kapalit. Posibleng ang kondisyon ay pagnanakaw ng napakataas na halaga o pagkolekta ng isang treasure na walang kapantay, ang Scarlet Eyes. Kaya kung pagsasamahin natin ang lahat, posibleng halo-halo ang motibo. May kaunting paghiganti, may malaking aspeto ng pera, pero higit sa lahat isang strategic na investment. Isang malupit na hakbang para umangat si Krollo sa mas mataas na antas ng kapangyarihan. Hindi nito ginagawang makatarungan ang ginawa nila, pero sa mundo ng Hunter x Hunter kung saan ang Nen ay parang loan system ng kapangyarihan, posible na ang Kurta Massacre ang naging pinakamalaking bayad ni Krollo para maging halimaw na Nen user na kilala natin ngayon. At hanggang ngayon pakiramdam natin ay may kulang pa rin isang piraso ng puzzle. Isang revelasyon na tuluyang magbubukas ng buong katotohanan dahil unti-unti na nitong binubuo ni Togashi. At kapag lumabas iyon, babaguhin nito ang lahat ng alam natin tungkol sa Kurta Massacre.
Kung nagustuhan ang video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at i-hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.